Ilang residente ang nasaktan at 7 ang inaresto sa ginawang clearing operation sa Nia Road sa Quezon City. Kasama sa mga pinaalis ng demolition team ang mga nasunugang residente ng Nia Road na nakatira pansamantala sa evacuation center. Kinundena ng mga residente ang karahasan ng pulis at demolition team, pati na rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City at National Housing Authority. Ipinangako umano sa kanila ang isang staging area habang naghahanap ng malilipatan. Pero marahas na demolisyon na ginawa ng walang abiso at habang may holiday ang tugon sa mga residente. Tinutulan ng 6 na barangay sa Abra ang mining exploration application ng Yamang Mineral Corporation. Aabot sa 16,200 hectares ng ancestral land ang sakop ng aplikasyon ng nasabing kumpanya. Ayon sa mga katutubong lider, ibinasura nila ang aplikasyon dahil gusto nilang protektahan laban sa large-scale mining ang kanilang ancestral land para sa susunod na henerasyon. Sister company ng Yamang Mineral ang Wogal Corporation na tinututulan din ng mga residente sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Basahin ang buong ulat ng Northern Dispatch sa kanilang website. Binatikos ng labor groups ang pahayag ng Department of Labor and Employment na walang ibibigay na wage increase ngayong Labor Day. Ayon sa Kilusang Mayo 1, kagyat at makatwiran ang hiling nilang wage increase, lalo na sa gitna ng krisis at nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Giit ng grupo, mali na ayuda at mga patsi-patsing solusyon lang ang hinahain ng gobyerno. Hiling nila ang pagtaas ng daily minimum wage sa 1,200 pesos nationwide. Makakatulong di umano ang wage hike sa pagpapasigla ng buong ekonomiya dahil sa dagdag na purchasing power ng mga manggagawa. Isang community leader sa Negros ang umalma sa ginawang pagpasok ng 2 coastal guard sa kanilang bahay noong March 30. Ayon kay Joselito Macapobre, chairperson ng Fisher Folk Group na pamagi, hinihingi umano ng 2 ang mga pangalan ng miyembro ng kanilang organisasyon. Isa umano itong malinaw na kaso ng harassment. Noong Enero, tinangkang dukutin ng mga armadong kalalakihan si Macapobre. Pilit siyang pinapasok sa van pero nakatakas dahil sa tulong ng mga magsasaka sa lugar. Ayon sa karapatan, dapat nang matigil ang harassment, surveillance, red tagging, pagdukot at iba pang forma ng panunupil laban sa mga community leaders sa Negros. Basahin ang buong report sa bulatlat. Sa Kalawan, Laguna, nagsagawa ng noise barrage ang mga residente ng Barangay Imo para tutulan ang 84-hectare landfill na itatayo sa barangay. Noong Marso, inaprubahan ng lokal na pamahalaan ng Kalawan ang development permit ng South Luzon Waste Management Corporation para gawin ang nasabing landfill. Subaybayan ang update sa balitang ito sa Southern Tagalog Exposure.